Eman's POV. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan na ipoposes niya ako. Mister ko, uwi na tayo. Malambing pa nasabi niya sa akin. Love, paano tayo uuwi? Pakikuha ng susi dito sa packet ko. Utos ko sa kanya. No, hindi pwede. Nakauwi nga tayo dati na may posas, di ba? Sa susunod kasi, magtago ka na lang sa loob ng kotse mo. May papost ka pa na para kang model. Sarap tusukin ng mga mata ng mga babae dito. Sabi niya pa sa akin na halatang nagsiselos na naman. Hindi ko malaman kung matutuwa ba ako o magkakamot ako ng kilay sa ginagawa niya. Pero mapapangiti na lang ako dahil ang cute niyang magselos. Dati pinapangarap ko na makita siyang nagseselos pero ngayon binabawi ko na dahil nasobrahan naman siya. Nakakatakot siyang magselos at anytime pwede niya akong iwanan. Love, uwi na tayo, sabi ko sa kanya. Okay, matari pa na sagot niya sa akin. Love, nagseselos ka na naman? Kasi naman nakakainis eh, magtul niya sa akin. Kulang ka lang sa exercise, love, tabirong sabi ko sa kanya. Anong kulang? Tayo na nga at para makapag-exercise na kung sakali mang kulang nga ako nun, sabi niya sa akin. Kaya napangiti na lang ako. Binuhat ko na lang siya at sabay kaming pumasok sa kotse ko. Hinayaan ko na lang siya sa trip niya dahil wala naman akong magagawa. Mahirap man ang sitwasyon namin pero napapangiti na lang ako. Madalas na binulyawan niya ako pero kagagawan din naman niya ito kaya wala siyang masisi. Kanina pa ako hindi mapakali habang nakatingin sa maputi at makinis niyang legs. Kapag ganito talaga ay hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkauhaw. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang uniform. Love, pakikuha naman ng tubig, utos ko sa kanya. Nagugutom ka na ba? Mag-take out na lang kaya tayo ng food o magpa-deliver na lang kaya? Magpa-deliver na lang tayo, love. Hindi rin naman tayo makakabili ng maayos. Nasaan na nga kasi ang susi? Naiinis pa na tanong niya sa akin. Nasa packet ko. Kanina ko pa sinasabi sa'yo. Ang buong akala ko'y kukunin niya pero wala naman siyang ginawa. Hanggang sa nakarating na lang kami sa condo building ay ganito kami. Dahil sa wala naman siyang balak na kunin, ang susi binuhat ko na lang siya. Natatawa ako dahil mukhang nagpapalambing siya. Panay ang amoy niya sa damit ko. Mister ko, ang bango mo. Love, wag mo kong akitin kung hindi mo kayang panindigan. Alam ko na hindi pa tapos ang buwan. Tapos na po, kagabi pa. Biglang putol niya sa sasabihin ko. Really? Masiglang tanong ko sa kanya. Opo, malambing na sabi niya sa akin. Lagot ka sa akin ngayon. Namiss mo ba ako? Natatawang tanong niya sa akin. Hindi na dapat yung tinatanong, love, dahil alam na alam mo ng sagot ko pagdating sa bagay na yan. Sabay kaming natawa. Mabuti na lang at wala kaming kasabay sa elevator. Hinalikan ko siya at ganun din siya sa akin. Sobrang namiss kong labi ng asawa ko kahit na ilang oras lang naman kaming hindi magkasama. I need to control myself dahil naka-uniform ako at nasa elevator pa. Tumigil ako dahil baka biglang may pumasok dito at makita pa kaming dalawa. Kung sa dating ako ay wala akong pakialam pero may asawa na ako at ayoko ng kahihiyan. Mas iniisip ko na ngayon kung magiging ano at sino ako. Isa na lang ang kailangan kong trabahuhin, yun ang magkaroon ng mga anak. Pagpasok namin sa loob ng condo unit ay demiretso kami kagad sa silid namin. Mister ko, maliligo lang muna ako. Teka, kunin ko muna ang susi sa packet mo. Paalam niya sa akin. Ayaw mo bang sabay tayo? Tanong ko sa kanya. Pwede naman, nakangiting sagot niya sa akin. Kinuha niya ang susi at binigay niya sa akin. Kaagad ko namang inalis sa kamay ko ang posas. Kaagad ko nilagay sa isa pa niyang kamay. Man, tawag niya sa pangalan ko na halatang gulat na gulat. Tatanggalin ko mamaya, love, sabi ko sa kanya. Anong trip mo? Gusto ko lang subukan na nakaposas ka. Habang alam mo na, humanda ka talaga sa akin kapag nakawala ako dito. May pagbabantang sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako at sinimulan kong hubarin ang damit niya. Binuhat ko rin siya papunta sa banyo. Pagkarating namin ay kaagad ko siyang hinalikan sa labi. Sobrang nanggigigil ako sa labi ng asawa ko. Ilang araw na rin na masakit ang puson ko kaya pagbibigyan ko na ngayon ng sarili ko. Ilang araw ako nagtiis. Kaya dapat lang na may reward ako. Eunice POV. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa kalokohan ko. Trip ko lang naman noong una pero ngayon parang pinagsisisihan ko na kagad.
Nakaposas ang dalawa kong kamay habang ang asawa ko ay nasa harapan ko ngayon para itong modelo sa ganda ng katawan niya. Napalunok ako dahil nakakatakam ang mga pandesal niya. Sa tiyan, may pagmamahal at pagnanasang makikita sa mga mata niya. Mapungay ang gwapo niyang mukha. Ngumiti ako sa kanya. Hindi ko kayang itanggi na hinahanap na rin ng katawan ko ang bawat haplos niya sa akin. Mr. Ko, tawag ko sa kanya. I miss you, love, ani sa akin. I miss you too, Mr. Ko. Sagot ko rin dahil talagang namimiss ko na siya. Nagsimula na siya sa gusto niyang gawin. Hinalikan niya ako sa labi pababa sa pangako. Sigurado ako magkakaroon ito ng marka. Bukas pero tatakpan ko na lang ng concealer. Hindi mo alam kung ilang araw itong hinintay, love. Sabi niya pa sa akin. Ako rin, Mr. Ko. Sagot ko naman sa kanya. I want you so bad, love. Pabulong na sabi niya sa akin. Just do whatever you want, Mr. Ko. Utos ko sa kanya dahil yun naman ang nais naming dalawa. Pagkasabi ko'y kagad siyang bumaba at tinumbukan totoong pakay niya. Ilang saglit pa'y naganap ng dapat maganap. Sabay naming narating ang sukdulan. Ang paraiso na kami lang ang nakakaalam. Naligo kami't lumabas na dahil o-order pa kami ng pagkain. Gustuhin man naming magpatuloy ay talagang nagugutom na ako. Pareho kaming pagod sa trabaho kaya kailangan namin ng lakas para sa gagawin pa namin mamaya. Alam ko naman na hindi ito papayag na matutulog lang kami. Habang kumakain kami ay biglang tumunog ang phone niya. Sorry love, I need to take this call. Ngumiti naman ako sa kanya, tinayaan lang siya. Napakunotno ako sa narinig ko sa kanya. Yumuko ako at nagpatuloy lang sa pagkain ko. Nagkunwari lang akong walang narinig. Love, kailangan ko umalis. Sorry, uuwi rin ako kaagad mamaya. May kailangan lang kaming hulihin. Bakit kailangan nandun ka pa? Tanong ko sa kanya dahil pahinga na niya ngayon at may mga pulis naman na pwedeng gumawa nun. Love, ako may hawak ng kasong ito. I'm sorry pero kailangan kong umalis. Sabi niya sa akin habang nagbibihis. Hindi na ako nagsalita at niligpit ko na lang ang kinainan namin. Uuwi rin ako kaagad. I love you. Saad niya sa akin. Hinalikan niya ako sa labi bago siya umalis. Hindi ko nagawang magsalita. Tinapos ko na lang ang ginagawa ko at pumasok ako sa kwarto namin para doon siya hintayin. Panitingin din ako sa orasan dahil lumalalim ng gabi. Nakaramdam ako ng pagkauhaw kaya lumabas ako para uminom ng tubig. Ay! Nagulat ako dahil biglang nahulog ang baso kaya nabasag ito. Bigla akong kinabahan at naisip kong kaagad ang asawa ko. Sana'y walang nangyaring masama sa kanya. Kaagad kong nilinis ang sahig. Nang matapos ako'y bala ko nang bumalik sa silid namin. Pero nag-alala pa rin ako. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa asawa ko. Biglang bumukas ang pintuan kaya mabilis akong tumakbo at niyakap ko kaagad ang asawa ko. Hindi ka pa ba natutulog, love? Tanong niya sa akin. Nag-alala ako sa iyo kaya hindi ako makatulog. Sagot ko sa kanya't mas lalo ko pa siyang niyakap. Sorry, love. Pabulong na sabi niya sa tenga ko. You don't need to be sorry. Siguro kailangan ko sanayin ang sarili ko, Chiefy. Mangako ka sa akin na mag-iingat ka palagi. Malambing na saad ko sa kanya. Opo, misis ko. Gusto ko pang makita ang mga magiging anak natin. Love, sa mga susunod na araw, magiging busy ako. Baka hindi kita masundo sa trabaho mo, kaya bala ko na sanang kumuha na lang ng driver para sa'yo. Sabi niya sa akin. Chiefy, nakalimutan mo na ba? Marunong ako mag-drive, kaya hindi na kailangan ng driver. Saka pwede naman ako mag-commute na lang. Sabi ko pa sa kanya. Love, kaya ko. Hindi na kailangan na kumuha at gumastos pa tayo para lang may magsundot maghatid sa akin. Okay, pero mag-ingat ka palagi. Paalala niya sa akin. Yes, Chief. Pabirong sagot ko sa kanya. Nauna akong humiga sa kama namin habang ang asawa ko ay nagpalit muna ng damit. Ilang sandali pa'y tumabi na siya sa akin. Alam kong pagod siya kaya niyakap ko na lang siya at pumikit na ako para matulog. Kinabukasan ay maaga akong gumising dahil maaga pang pasok ko sa trabaho. Nagluto ako ng breakfast. Alam kong tanghali pang pasok niya. Kaya nagset na lang ako ng alarm para magising siya mamaya. Hinalikan ko siya bago ako umalis. Pagpasok ko sa building ay nakita ko si Kuya Albert. Iiwas na sana ako para hindi kami magkita pero tinawag niya ako. Wala akong ibang choice kung hindi kausapin siya. Dahil kahit anong mangyari ay boss ko pa rin siya at nasa trabaho ako. Kinamusta lang niya ako. Kapag may problema, huwag kang mahihiya sa akin. Sabi pa niya sa akin.
Thank you sir, magalang na sabi ko sa kanya. Okay, have a nice day. Nakangiting sabi niya sa akin. Magkakilala ba kayo ni sir? Tanong sa akin ng isa kong ka-work. Oo, pero hindi ko alam na sa kanya pala tong company, sabi ko sa kanya. Strict si sir pero mabait at maayos naman ang sahod kaya walang problema, sabi pa niya sa akin. Marami siyang naging kwento at nakikinig lang ako dahil wala pa naman akong kilalang masyado dito'y ako lang mag-isa ang kakain sa cafeteria. Pumili na ako ng pagkain ko't nang makapili na ako'y naghanap kagad ako ng mesa. Magsisimula na sana akong kumain nang biglang may pares ng sapatos akong nakita sa harapan ko. Pwede bang sumabay sa'yo, Eunice? Tanong sa akin ni Kuya Albert. Pwede naman pos. Kuya na lang ang itawag mo sa akin. Wala naman tayo sa loob ng office. Putol niya sa anumang sasabihin ko. May gusto ka ba kuya? Nakangiting tanong ko sa kanya. Ikaw nang bahala. Sagot niya sa akin. Kaagad akong pumunta sa counter para pumili ng pagkain para sa kanya. Kaagad din akong bumalik dala ang food niya. Sabay kaming kumain at pasalamat naman ako dahil nagustuhan niya mga pinili ko. Nagkwentuhan muna kami bago bumalik sa trabaho. Medyo naiinis ako dahil binigyan nila ng mali siyang relasyon namin ni kuya. Gusto kong patulan pero pinigilan ko sarili ko. Kumalma ako dahil sa mga text messages ng asawa ko. Mr. Chiefy ko, kumain ka na ba love? Me? Opo, kanina pa. Ikaw, kumain ka na ba? Mr. Chiefy ko. Yes love, mamayang 7 pang out ko. Bakit pala hindi mo ginamit ang kotse? Me? Next time po. Sige na, kita na lang tayo sa bahay mamaya. Mag-work muna ako. Okay love, I love you so much. I love you, see you later. I want you later. Napangiti na lang ako dahil binibiro na naman niya ako. Kaya nagtipa ako ng reply ko sa kanya. Me, I'll eat you later. Roar! Mr. Chiefy ko. Shit, parang gusto ko nang pumunta dyan at sunduin ka. Pwede naman, quickie. Sige na, work na ako. Pabiro kong reply sa kanya. Gusto ko lang siyang lambingin at asarin dahil alam ko na totoong apektado ito sa akin. Mr. Chiefy ko, work na tayo love. Baka hindi ako makapagpigil at baka mapuntahan kita dyan. Binasa ko lang at hindi na ako nag-reply. Alam ko na tatambay na lang kaming dalawa sa text kapag pinansin ko pa siya. Nagtrabaho na ulit ako. Pagkatapos ng trabaho ko'y dumaan muna ako sa supermarket. Dahil mamimili ako ng lulutuin ko para sa dinner namin. Habang naghihintay ako ng taxi ay may kotseng tumigil sa harapan ko. Nang ibaba niyang bintana si kuya pala. Sakay ka na sa akin, nakangiting alok niya sa akin. Wag na kuya, magta-taxi na lang ako, sagot ko sa kanya. Sumabay ka na, saan ka ba nakatira ngayon? Pagkasabi ko ay sinabi niya sa akin na doon din daw ang unit niya. Nahihiyaman ako'y sumabay na lang ako dahil maingay ng kotse sa likuran niya. Habang nasa biyahe ay tahimik lang ako. Hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko. Nagpasalamat ako at nauna na akong umakyat kaysa kay Kuya Albert. Pagkarating ko sa bahay ay nagulat ako dahil nandito si Isa May sa labas ng unit namin. Mukhang hinihintay niya ang kuya niya. Isa May, tawag ko sa pangalan niya. Hi Eunice, okay lang ba dito ako mag-dinner? Ako na rin sana magluluto. Tanong niya sa akin. Okay, pauwi na rin si Eman maya-maya, sagot ko sa kanya. Inimbitahan ko rin palang boyfriend ko. Okay lang, sigurado ako matutuwa ang kuya mo. Sagot ko sa kanya. Hindi na ito nagsalita at pumasok na sa loob ng unit namin. Hinayaan ko na lang siya. Pumasok na lang ako sa silid namin at tinawagan kong asawa ko pero hindi niya sinasagot. Hinayaan ko na lang dahil baka nasa biyahe pa siya. Lumabas ako para silipin si Isa May sa kusina. May tutulong ba ako? Tanong ko sa kanya dahil gusto ko siyang tulungan. Wala, kaya ko na to. Parang naiinis na sabi niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya dahil mukhang ayaw naman niya sa akin. Ramdam ko na ayaw niya akong nasa paligid. Lumabas ako at umupo na lang sa sofa dito sa sala namin. Napangiti ako dahil dumating ng asawa ko. Sinalubong ko siya at kaagad naman niya akong hinalikan sa labi. How is your day? Tanong ko sa kanya. Okay naman love, maraming work. How about you? Malambing na bulong niya sa tenga ko. Okay naman, konti lang binigyan nilang work sa akin. Chiefy, nandito si... Kuya, sigaw ni Isa May. Kaya hindi ko na naituloy ang sasabihin ko sa asawa ko. Isa May, bakit ka nandito? Nakangiting tanong ng asawa ko.
Akmang halik sana si Isame sa asawa ko pero pinigilan siya nito. Lihim akong napangiti dahil naalala niya na baka magselos ako. Nag-uusap sila at hinayaan ko na lang. Mukhang natuwa naman si Eman dahil sinabi sa kanya ni Isame na pupuntang boyfriend niya. Kahit ako natuwa rin dahil mukhang naka-move on na siya sa asawa ko. Ako na nagluto ng dinner kasi baka mapagod si ate. Nakangiting sabi ni Isame sa asawa ko. Hindi ko inaasahan na yun ang sasabihin niya sa asawa ko at tinawag niya akong ate samantalang kanina Eunice lang. Hinayaan ko na lang at kumilos ako ng normal sa harapan ng asawa ko. Mabuti naman at naisip mo yan. Pagod din kasi siya sa trabaho eh. Nakangiti naman tura ni Eman sa kapatid niya. Wait, nandyan ang boyfriend ko. Sabi niya at mabilis na pumunta sa may pintuan. Nagkatinginan na lang kami ni Eman. Gumiti ako sa kanya kaya lumapit ito sa akin sabay hawak sa bewang ko. Niyakap ko naman siya dahil gusto ko siyang lambingin. Nang makapasok na sila Isame kasamang boyfriend niya ay nagulat ako sa kasama niya. Matik na tumingin ako kagad sa asawa ko. Kalmado lang ito ngayon. Habang ako ay kinakabahan at hindi makapaniwala. Nagkatinginan kami ng asawa ko dahil pareho kaming hindi makapaniwalang si Kuya Albert ang boyfriend ni Isame. Kahit ako'y nabigla din, iniisip ko tuloy kung wala bang alam si Isame sa alitan ng dalawa at nakuha pa niyang maging boyfriend si Kuya. Kung sa bagay baka mahal naman nila ang isa't isa. Inanyayahan na namin sila sa hapagkainan. Nakatingin sa akin si Kuya. Siguro nagtataka siya kung bakit kasama ko si Eman. Ikaw palang boyfriend ni Isame, Kuya. Gaano na kayo katagal? Nakangiting tanong ko sa kanya. 1 week na rin. Bakit ka pala nandito, Eunice? Tanong naman niya sa akin. Dito ako nakatira. May relasyon ba kayo? At bakit dito ka nakatira? Nakakunot ang noong tanong sa akin ni Kuya. She's my wife. Si Emma na mismong sumagot sa tanong ni Kuya. Wife? Really? Parang hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Mukha ba ako nagbibiro, Albert? Seryosong tanong ng asawa ko. Chiefy, tawag ko sa kanya sabay hawak sa kamay niya para pakalmahin siya. Ramdam ko na kasi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kuya, asawa ko na si Eman. Nagpakasal kami bago bumalik dito sa Manila. Ako na rin mismo nagpaliwanag sa kanya dahil baka uminit pang ulo ng asawa ko. Alam ko kasi na hindi sila magkasundo dahil na rin sa past nila. Wala ka man lang naikwento sa akin kanina. Malungkot na saad sa akin ni Kuya. Pasensya ka na, Kuya. Hindi ko intensyon na itago na kasal na ako. Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Alam ko kasi na hindi kayo maayos ng asawa ko. Nagpakatotoo ako sa sinabi ko sa kanya. It's okay, nagtampo lang ako dahil hindi ako invited. Babe, ako nga rin hindi. Kumain na lang tayo. Saad naman ni Isame sa kasintahan niya. Sorry Kuya, biglaan lang po kasi yung wedding namin. Sabi ko sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Sa uri ng tingin niya sinasabi niyang okay lang. Nagsimula na kaming kumain. Panay ang tingin ko sa asawa ko dahil sobrang tahimik lang niya ngayon. Lalagyan ko pa sana siya ulit ng pagkain sa plato niya pero pinigilan niya ako dahil hindi na siya kakain pa. Mauna na ako sa kwarto natin, love. Paalam niya sa akin. Sige, Chiefy, maghuhugas lang ako ng mga plato, sabi ko sa kanya. Tulungan na kita, Eunice, biglang sabi ni Kuya sa akin. Umuwi na kayo, Isame. Kailangan na naming magpahinga. Maaga pang pasok namin bukas. Utos ni Eman sa kapatid niya. Alam kong hindi niya gustong narinig niya mula kay Kuya. Okay lang ba na dito ako matulog, Kuya? I mean, kaming dalawa pala. Doon na lang kami sa kabilang kwarto ni Albert. Humihingi ng permiso si Isame sa asawa ko. Kung gusto mo, ay doon ka matulog sa unit niya. At huwag dito sa unit ko. Sagot ni Emma na halatang galit na. Isame, okay lang ba na umuwi na kayo? Pakiusap ko sa kanya. Dahil kapag nagtagal pa sila ay magkakaroon na ng gulo. Okay ate, pasensya na. Sabi niya sa akin at hinila na palabas si Kuya Albert. Ngumiti ako sa asawa ko. Pumasok naman ito sa silid namin. Naiwan ako ngayon dito sa kusina. Gusto ko sanang malaman kung bakit ang laki ng galit nila sa isa't isa. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko. Naghugas na lang ako ng plato kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Pagpasok ko sa silid namin ay hinanap kaagad ng mga mata ko ang asawa ko. Nakita ko siya sa may veranda namin. Kaagad akong lumapit sa kanya. Nang mapansin niya ako'y kaagad niyang pinatay ang sigarilyo niya. Ngayon ko lang siya nakitang naninigarilyo. Sorry love, isang stick lang, sabi niya sa akin. Okay, pagtapos mo dyan matulog ka na, sabi ko sa kanya. Iniwan ko siya at pumasok ako sa banyo para maghilamos.
Medyo nainis ako. Wala akong problema sa mga taong naninigarilyo, pero alam ko kasi na hindi ito maganda sa katawan. At ayokong masanay siya sa paninigarilyo, o baka nasanay lang ako na hindi siya nakikitang naninigarilyo. Pagkatapos ko sa banyo ay humiga na ako sa kama namin. Hindi pa rin siya pumapasok. Nakakaramdam na ako ng inis sa kakahintay sa kanya dahil na rin sa mukhang ang laki ng problema niya at matagal bang ubusin ng isang stick. Naghintay pa ako ng 10 minutes pero wala pa rin. Hindi pa rin siya pumapasok mula sa veranda. Tumayo at pinuntahan ko siya pero wala siya. Saan kaya siya pumunta nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Lumabas ako sa silid namin at nakita ko siyang nakahiga sa couch. Hindi ka pa ba papasok sa loob? Tanong ko sa kanya. Dito ako matutulog, love. Sagot niya sa akin. Ayaw mo sa kwarto? Ayaw kong tumabi sa'yo. Alam kong naiinis ka dahil naninigarilyo ako. Sabi niya sa akin. Hindi na ako kumibot, bumalik ako sa silid namin. Sa inis ko'y nilak ko pang pintuan. Natulog ako naiinis sa kanya. Pagising ko'y nagulat ako dahil nasa tabi ko na siya at nakayakap sa akin. Bumangon ako at hindi na ako nagluto ng umagahan. Naiinis ako sa kanya hindi dahil sa sigarilyo kung hindi sa masyado siyang apektado pagdating sa boss ko. Habang naglalakad ako papunta sa sakyan ng bus ay biglang tumigil sa harapan kong kotse ni kuya. At kagaya pa rin kahapon ay niyaya niya akong sumabay na sa kanya. Pumayag na ako kaysa malate ako. Marami akong trabaho ngayon. Panay din ang tingin ko sa phone ko kung tumawag o nag-text ang asawa ko pero wala. Oras na ng lunch kaya pumunta ako sa kantin. Habang papasok ako'y nagulat ako dahil nandito ang asawa ko. Kaagad niya akong sinalubong ng isang halik sa labi. Wala siyang pakialam kung may ibang tao sa paligid. Bakit ka nandito? Mahinang tanong ko sa kanya. Gusto kitang kasama mag-lunch. Malambing na sagot niya sa akin at inabot sa akin ang bulaklak na dala niya. Hindi na ako sumagot pero kinuha ko ng bulaklak at pumila na ako para bumili ng pagkain namin. Nasa likuran ko lang din siya. Anong gusto mong pagkain? Tanong ko sa kanya. Ikaw nang bahala, love. Sagot niya sa akin. Dahil tinatamad na rin ako magsalita ay ako nang pumili ng pagkain niya. Siya na nagdala ng pagkain namin. Habang kumakain kami ay kinakausap niya ako. Susunduin kita mamaya, love. Okay. Tipid na sagot ko sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay pumunta kami sa fire exit. Doon ko siya bala kausapin. Hindi ka pa ba babalik sa trabaho mo? Tanong ko sa kanya. Galit ka pa rin ba sa akin? Malungkot na tanong niya sa akin. Bakit gano'n na naging kilos mo kagabi? Bakit parang sobrang apektado kay kuya? Hindi ko na maiwasan na hindi magtanong sa kanya. Pag-usapan natin sa bahay. I have to go now, love. I love you. Hinalikan niya ako sa labi saka siya umalis. Bumalik na rin ako sa department namin at nagtrabaho na ulit. Buong maghapon akong wala sa sarili. Handa na ba akong malaman ang tungkol sa kanila? Ang alam ko ay nag-away sila dahil sa isang babae, pero sa tingin ko'y masigit pa doon ang nangyari. Pero naisip ko rin na baka nag-aalala lang siya para kay Isa May, lalo na't kapatid talagang turing niya dito. Sobrang nag-iisip ka na naman, Eunice. Kausap ko sa sarili ko. Magtiwala ka sa asawa mo, Eunice. Dahil lahat ng ginagawa niya ay para sa'yo. Kausap ko ang aking sarili. Ano nga kayong dahilan ng tila hindi pagkakaunawaan ni Albert at Eman? Totoo kayang magkasintahan si Isa May at Albert? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.